Mga kaibigan, welcome back. Ito ang ganda ng pag-uusapan natin sa video ito. Andy Hemao nagpasikat na po doon sa Amerika sa first game niya. At ito ang tanong ng marami, since nakapasok po tayo sa FIBA World Cup U17, pwede ba makapaglaro itong si Andy Hemao? At the same time, yung top prospect na Pinoy sa Amerika, si JJ Mandake, pasok pa din ba? Bago ko po ipaliwanag sa inyo yan, eto silipin muna po natin ang ginawa ng ating kababayan na si RJ Abarientos sa game nila. Ito yung pinaka-latest sa September 24, yan yung game nila. Dito nga mga kaibigan sa Japan B-League. Ang team niya, Shinsu mga kaibigan, pang third game ata to ni RJ Abarientos. Ganda naman ang ganda ng kick-out pass niya, pasok. So yan mga kaibigan, natalo sila dito mga kaibigan sa game na ito. Kalaban nila yung bagong import na kapulang sapatos. Yan po yung kalaban ni Kai Sotto dati sa NBL, si Brantley na naglaro sa New Zealand Breaker at naglaro din sa NBA Utah Jazz. So yan, naka 8 points po ang ating kababayan dito sa game na ito. At makikita natin dito yung gusto kong galaw niya na para kay Luka Doncic. Yung hesitation, biglaan ka na lang yan mga kaibigan. Biglaan ka na lang titirahan. Hindi mo alam titira pala. Yung mga ganyan mga kaibigan ang mahirap talagang bantayan na point guard. So ito mga kaibigan panoorin naman po natin ang highlights ng ating kababayan na si Andy Hemao. Number 32 po siya dito mga kaibigan. Ito yung pinaka debut game niya po doon sa Amerika. Ito yung tryout niya mga kaibigan Isang buwan daw dito ang ating kababayan. Sana ma-offeran o makuha ito ng Division 1 school. Nakadalawang dunk siya dito mga kaibigan kita ko naman na solid naman yung pinakita niya rito. Ang ganda ng pasa niya at talagang ang solid din yung mga basket niya rito. Sana makuha talaga yung kababayan natin. So ito ang tanong mga kaibigan, ito bang si Andy Hemao ay pasok pa sa FIBA World Cup U17 next year? Ang sagot, hindi na po pwede si Andy Hemao kasi bago pa lang po magsimula ang FIBA U17 World Cup ay mag-18th birthday na po siya. Kasi 17 na siya ngayon at June 26 ang birthday niya at ang start naman po ng U17 next year ay June 29. Sayang naman mga kaibigan, ilang araw talaga yan. Ngayon, si JJ Mandake naman po ang pag-usapan natin ang Pinoy top prospect sa Amerika. Hindi ko na kailangan i-explain pa kung gano'n kahusay ang batang to. Kasama pa po ito sa mga NBA mock draft, rankings at ini-scout na rin ngayon ng mga NBA teams kahit high school pa lang. So ito ang tanong mga kaibigan, pwede pa ba ito sa U17 sa Gilas sa World Cup next year? Bago ko sagutin yan, pakinggan nyo po muna yung sinabi niya sa akin. Since you achieve your Philippine passport before 16, are you open for playing in the Philippine national team someday? If you are available. Yeah. Good to hear. Not sure how the rules work exactly, but if the opportunity presents itself and I would be able to do that, I would definitely be open to do it, and it'd be an honor for me to play for the Philippines national team. Nadinig naman natin mga kaibigan, gusto niya maglaro sa ating national team. Ang good news dito ay pasok na pasok pa po yung edad niya para dito sa U17 ng Gilas next year. Kasi mga kaibigan, 16 pa lang po siya ngayon. Ang tanong lang talaga dito, kung kukunin kaya ba ito ng Gilas Pilipinas or ng SBP at kunin kaya siya ulit ng Team USA. Para sa akin mga kaibigan sana mag-reach out din ang SBP at Gilas dito sa player nito kasi mahusay talaga to. At the same time, kung kailangan namang mamili ni JJ ng team, kung Gilas Pilipinas o Team USA, para sa akin sana makita nila na mas malaki yung playing time talaga ni JJ dito sa Gilas kumpara sa Team USA.